Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y tinayurin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panuulan ay si Jesucristo. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may sama nila naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumutunan ng ating pong itutugon, humayong dahil sa tanan, mabuting balitang aral. Humayong kayo sa tanan, mabuting balitang. Ang poon, hin ng lahat ng bansa. Siya ay purinis ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Tugon. Humayong kayo sa tanan, mabuting balitang. Tanan, mabuting balitang. Lahat po ay sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon, ang Sumayin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusod dito ang aking daliri. Hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilid ang mga pinto, ngunit pumasok si Tomas, si Jesus, at tumayo sa gitna nila. At sinabi niya, "Sumayin lang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Ang lahat po ay magsupot, makinig tayo sa homilya. Magandang hapon po muli sa kanilang lahat. Magandang hapon po. Ngayon po, dahil ang kabiyasahan ni Apostol Tomas na pinagawin sa samang kambal. Nabasa ko po at napagalaman ko kanina sa Nicolas stage na sa aking dalawa ay kayo po pala ay graduate ng 1980. Kaya ako po ay luluhin ninyo. Ako ay nagtapos sa Kalawag. Katulad din natin pare-pareho po tayo. We are riding at the same boat sapagkat natapos nito ako sa public school. I was ordained priest 1976. Sama ko ni Tessa, eskwela ko pa. Kaya eskwela ko si Tessa. At kayo na eskwela ko. Sa Kalawag Central College. At ako po'y matagal na nagturo. Habang si Tony Uwenya ay narito sa Cathedral, sa Assistant Parish Priest, ako po'y matagal na nagturo sa Mount Carmel Seminary. And it so happened na ang inyong batang ang Parish Priest dito ay kakasi ninyo. At siya initiate na behavior na ito, si Monsignor Castro. Kaya po, pakitanggapin naman niyo ako kahit hindi ako Castro. Alam ko po na ito ay part 2 sa ating ngayon. Now, ngayon po, bibigay ko lang sa inyo ay
Meron daw po isang scholar, summa cum kumopia. Ngayon po karamihan na yung mga summa eh. Mga summa cum kumopia, di ba? Ang karaniwan na ngayon ng manyong laude, summa cum kumopia, ang kayo, ang karaniwan na. Sapagkat may mga high-tech na ngayon eh. Sapagkat summa cum kumopia, napakagaling na bata. Nagtapos sa isang university, kilala, isang civil engineer, cum laude, with flying color. Pinadala siya ng mayor doon sa malayong lupain. Yung dalawang bayan, yung bayan A, yung bayan B, ay pinaglayo, malayo ang distansya ng ilog, malaking ilog. So ang trabaho ng isang ng nasa bayan A ay dalhin ang nasa bayan B sa pamagitan ng bangka, maliit na bangka. At magkakaroon siya ng visibility study kung paano magagawa niya na paglapitin ng dalawang bayan. Kaya may naman ba, yung pati pinadala siya ng municipal mayor, pinag-aralan niya mabuti. At ang pamunang trabaho na nasa A at nasa B ay yung bangka ho ba na nasita ng bangka, maliit na bangka. Minsan, yung mahirap na tao ay pupunta sa bayan B, kaya siya nasa A, pupunta siya rin. Paano siya makapunta sa B? So, habang naglalaya, tinanong nung mama na scholar ay yung matanda. Sinabi, Lolo, sabi kang school, kayo po ba'y nag-aral? At sinabi ng lolo ng matanda, I'm very sorry, anak, hindi ako nag-aral. Sabi that, physics, metaphysics, anthropology, etc. Hindi ako nag-aral. Then, sinabi nung sumang kumukya, then you will miss the half of your life, another half of your life. Hindi? Wala na. Swim. Sinabi nung scholar, sabi, Lolo, hindi ko ang marunong maglaro. Then, sabi niya, nung bagay, you will miss the whole of your life. Kaya pinamahal ng mga reunion. Ang karunungan po ay hindi na makuha sa pamagitan ng textbook. Hindi apa sa apat na sulok ng classroom. Hindi na po. Ang karunungan po ay karanasan. Kaya may naman, huwag tayong magmayabang ng ating karunungan na sa buhay. Makaka-establish na sa inyong buhay pinansyal, sa inyong buhay kung ano pa. Pero bakit tayo na reunion? Sapagkat natatakot tayo na baka sakali sa isang taon ay wala na tayo. Hindi ko baka tayo nasa bangon na. Natatakot kami nga po ay yearly na nag-reunion kami ng klase sapagkat taon-taon ay nilalagasan. Sabi ko naman, sinasabi ko sa sarili ko, ang masamang damo ay matagal. Kaya magpakasama na, hindi ko na kayo magpakasama na kayo. Hindi ko sinasabi. Lagi ko namin tandaan yung financially, okay na kayo. Stable na kayo. Pero hindi ko yung dapat ipagmayabang. Ngayon, natitingnan natin ang aming sarili kung nung high school, tayo ay iyakin. Unti-unti lamang iyak na iyak. Di ba? At hanggang ngayon, may nag-iiyak pa rin. Iyakin pa rin tayo. Ibig sabihin, emotionally, hindi tayo nalago. Iyak, pamaliting pag-misa sa Quezon High, sa branch na nagkakauntian na simba, karamihan ay nagkichismisan. Katulad din niya mahina. Baka magsimula ang misa kayo sa persuade na kayo ng Quezon High. Hindi niyo matatanggi. Talaga. Graduate kayo talaga ng Quezon High. Maigi ako ng isa, pag-graduate ng kalawa,